Frontal system, mayupon, umiiral sa hilagang bahagi ng Taiwan na nagdudulot ng mga localized thunderstorm. Samantalang sa Pilipinas, maalinsangan pa rin ang inaasahan natin sa maghapon dulot po ng Easterlies at kasabay naman ng clear sky sa bahagi ng Northern Luzon dahil din sa extension ng high pressure area ridge. Mga pag-ulan o maliliit ang pag-ulan, medyo mararamdaman ang forecast sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Eastern Mindanao. At yung binamantayang surface trap sa timog silangan ng Guam, posibleng itaas na ng Japan Meteorological Agency sa loob o sa susunod na 24 oras bilang shallow low pressure area. At pinakamainit na temperatura kahapon, umabot sa mahigit 36 degrees Celsius. At continuation sa update natin sa ENSO El Nino sa susunod na mga buwan, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, April 6, 2026. Ang oras sa ating boss may maga, alas 10:40 na ng umaga. Patuloy na alinsangan na ang mararanasan natin dito sa bahagi po ng Luzon hanggang Visayas po yan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating mararamdaman na mainit na panahon. At kung maalala nyo po kahapon nakapagtala kami dito sa Caloocan Grace Park ng pinakamainit na temperatura kahapon na umabot sa 36.2 degrees Celsius. Hapon pa ito naganap, 3:34 PM na halos grabe na ang pagbaba ng humidity. Umabot sa pinaka-lowest kami na halos sa 58% yung naging outside humidity namin kahapon. So, babalikan natin yung unang record kung titingnan natin sa ating air quality para sa details ng naging temperatura kahapon. Yan. So, sa kasalukuyan, medyo moderate yung ating air quality. So, magmas po tayo mga folks ha. So, kung titingnan nyo po kahapon, yan, balikan natin 7 days. Hindi pala sa air quality pala to. So, sa temperature, yan, makikita po natin ay kahapon ay umabot kami sa pinaka-highest peak ng 36, dito 37, pero nasa 36.2 degrees Celsius po yan. Yan. So, grabe, yan ang pinakamataas, pinakamainit na temperatura ang naitala namin kahapon. Kasabay naman ang pinakamababang outside humidity namin, yan, kahapon, na umabot sa halos 31% dito, yan o. Yan. Inside po ito. Outside, nasa 58% yung aming outside outside humidity. So, babalikan po natin yung ating humidity kahapon. Yan. Ito po yung ngayong araw, ito kahapon. Ayan o. So, grabe. Pinakamababa sa amin na itala hanggang yun, 66 to 58%. Yan. Ito po yung sa maghapon namin. So, mga 64 to 58% yung aming outside humidity. Pinakamababa yan na naitala sa amin sa Caloocan kahapon. So, kung babalikan natin yung lowest humidity, ayan, ito yung record low kahapon. So, sa aking actual na instrumentation sa weather station, pinakamababa kahapon, umabot sa 45% ang aming lowest humidity. Yan, base dito sa aking weather station mismo. Sa output computation na yung average, umabot nga po ng mga 62%. Pero pinaka-lowest talaga is 45%. Yan ang pinakamababa na naitala. At yan ang pinakamababang humidity na naitala namin sa Caloocan ngayong month of April. So, yan po, pinakamababa ngayon. So, titingnan natin kung may mas mababa pa dyan. Taon-taon po, nakakaranas tayo ng ganyang mababang outside humidity. So, mapapansin nyo po, kapag sobrang hot dry po tayo, ang nangyayari, bumababa po ng husto yung ating outside humidity. And then, yung outside air temperature naman natin, sobrang taas naman. Epekto po yan kapag meron tayong ridge of high pressure area kasabay ng easterlies. Yung easterlies kasi, minsan may water moisture pandala yan eh.
So minsan yung nainit na alinsangan natin ang gagaling sa Western Pacific, galing sa silangan natin, may dala pang water vapor yan. Kaya lang mainit yung dala niya. Pero may moisture o water molecule siyang dala-dala. Kaya minsan mataas yung ating temperatura, pero bahagyang mataas din yung ating outside humidity. Yun naman yung nagiging mas malagkit-lagkit yung ating pawis. Kasi mataas yung ating outside humidity, tapos mainit ang panahon, ang nangyari ay halos dumudoble po yung heat index natin. Yun ang mas masaklap. Hindi kagaya ng kahapon, sobrang init ng temperatura natin, pero mabilis tayong matuyuan dahil mababa ang ating outside humidity. So yun po yung pinagkaibahan po niyan ha. Yan yung mga hindi minsan na ipapaliwanag ng mga ibang weather vlogger. Hindi porket mainit ang panahon ay minsan ay yung alinsangan niya ay dumodoble. Medyo magkaiba sila. Ang senaryo lang is kagaya kahapon, mainit ang temperatura natin, pero hindi ganun kalala yung ating pakiramdam, yung init, kasi nga po mababa ang ating outside humidity. Mabilis tayong matuyuan po ng pawis. Kaya hindi tayo masyado nakakaramdam ng malagkit-lagkit na pawis. Natutuyo kasi yung ating pawis kaagad. Kaso masama naman yun kapag mabilis tayong matuyuan ng pawis sa likod. So yun naman ang medyo masama. At kapag bumababa rin yung ating outside humidity, ganito kababa, nagdudulot po yan karamihan ng pagtaas ng ating current CBI fire danger. Yan yung nagkakaroon ng forest fires, di ba? Kung may nababalitaan na kayo na nagkakaroon ng mga forest fire, yung biglang nagliliyab yung mga damo, yan, yung mga sa kabundukan, watch out po tayo dyan ha. Kasi lumalabas mas delikado naman kapag masyadong mababa ang ating outside humidity at mataas ang ating outside temperature. Sobrang dry niyan, nagbubunsod po yun ng mas mataas na fire combustion na nagdudulot po ng forest fire. Mabilis magkalat agad ang apoy. Kaya mag-iingat po tayo, lalo na sa mga nasa tahanan. Kapag may naamoy na kayo parang sunog, inspeksyonin nyo na kagad yung mga madaling kumapit yung sunog. Para maiwasan natin yung mabilis na pagkalat ng apoy po. So, yan po ha, pinapaalalahanan po natin mga folks. Samantala, sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, a few clouds tayo. Yan, so medyo haze po, medyo may mga ulap kami dito sa Caloocan. Wala naman tayong mga localized thunderstorms, so diretso agad tayo sa ating lowest temperature na naitala na kay weather station kaninang 5:32 AM, pinakamababa na ang 26.4 degrees Celsius. Pero kahapon nga po, umabot sa 36.2 degrees Celsius. Pinakamataas na outside temperature namin yan, halos kapareho sa Sangley Point, dyan sa bandang Subic. Ang highest temperature namin, pero mas nangunguna si Sangley Point ng 0.1. Bakit si Sangley Point? Kasi sa amin, 36.2 degrees Celsius, kahapon ito ng 3:34 PM, pero sa Sangley Point ay 36.9 degrees Celsius. Halos magte-37 degrees Celsius na ang pinakamataas na temperatura. Grabe, no? Ang init kahapon. Sa lowest temperature sa Baguio, 16 degrees Celsius po ang pinaka-lowest na temperatura sa Baguio. At sa Inulan naman ang Butuan, mayroong total of 9 millimeters total rainfall. Ang Itbayat naman sa Batanes, meron silang average wind speed of 15.3 km per hour. Sa amin sa Caloocan, mga 11.3 km per hour lamang. So, medyo nagkakaroon tayo ng windy na panahon na umaabot minsan ang bugso sa amin na 33.3 km per hour ang pinakamataas ngayong araw. So, sa mga kababayan natin, nagre-request yung ano daw status ni Mayon Volcano na natiling mataas ang ating thermal anomaly kay Mayon Volcano. Very obvious na very unrest pa rin itong si Mayon Volcano. So kung sisilipin natin mula sa data PDP box na natiling unrest o magmatic unrest pa rin ito, patuloy ang magma o lava effusion sa 4 na lugar sa Basud, Bonga, Misi, Gulis at episodic at minor Strombian activity pa rin. So meron pa rin mga magma na bumubuga sa kanya. Maabot ng 1.3 to 3.8 kilometers po yan sa 3 areas na binanggit natin. At 1.3 km naman bandang Guli. So, patuloy pa rin ang kanyang unrest. 159 volcanic earthquakes tayo. Meron tayong recorded na 344 rockfalls and 12 pyroclastic density according kay PBOK siyan. So, tanaw pa rin daw yung magmatic glow niyan sa bandang gabi po. So, nasa 2,558 tons a day naman yung kanyang emission ng SO2. At yung flow niya, kumikilos ito mga bandang
southwest drift daw yung kanyang plume. 500 meters daw yung taas nito mula sa pinaka-crater daw. So, pareho pa rin aktibo ang kanyang pagbuga. So, manatili pa rin active yung ating not allowed na area na 60 km permanent o PDZ. Yan. So, yung reminder, pakibasa na lamang po yung mga dapat na iwasan para may maiwasan natin yung hazards ng rockfalls, talsik na mga fragments o yung lava flow. Yan. Sa atin namang thermal anomaly, ang kanyang thermal anomaly level ngayong umaga ay 164 megawatts po yung kanyang thermal anomaly. So kitang-kita pa rin yung glow ng bunganga ni Mayon Volcano. So sa loob na po ng halos kalahating buwan mahigit ay madalas na pong mataas ang kanyang variable radiated power. Yan, ayon sa Moody's. So, very high pa rin ang kanyang thermal anomaly. Siya po ngayon ang medyo mas active ngayon ng kanyang volcanic activity. So, kung titingnan natin dito, mukhang hindi active yung fire monitoring natin. Pero obvious naman sa kanyang thermal anomaly sa Moody's na napakataas nga po sa 164 megawatts. Pataas. Kaya kitang-kita yan kahit sa space yung nagbabaga na bunganga ni Mayon. So sa ngayon ang ating outside humidity 71%, medyo moderate tayo, tumaas ang 1% since last hour. At mataas ang ating atmospheric pressure na 1010 hectopascals and steady ito since last hour. Pa-high tide po tayo ngayon, so tingnan natin yung sea level, kung mataas ba ang kanyang sea level, pero tingin ko mukhang hindi naman ganun kataas ang ating alon base sa kanyang sea level. Gamit ang ating tropical cyclone assessment monitoring for significant wave height. Tingnan natin. Mula rin mismo sa data ni Pag-asa din sa kanilang wave swelling. So mula sa data feed ni Pag-asa sa kanilang wave height significant, wala namang gaanong mataas na pag-alon tayo. So normal po. Yan. So kung titingnan naman natin ang ating sea level gamit ang ating high tide and low tide, so far ay umaabot sa 1 meter na ngayon. Ang taas ngayong 11:52 AM. So ngayong umaga po aabot sa 1 meter ang taas ng alon. So sa mga chikiting na gustong maligo dahil mainit ang panahon, pakibantayan po natin ngayong magtatanghali dahil aabot po sa 1 metro ang taas ng sea level natin ngayong umaga po. Yan. Sa loob ng 3 araw hanggang 1 meter po o 4 na araw, April 9, hanggang 1 meter daw po ang itataas ng ating high tide. So, yung mga maliligo po dahil sa init ng panahon talaga, yung mga nagbabakasyon pa rin ngayon, sa mga nagbi-beach, yung mga chikiting natin, pakibantayin po natin para sa mga magulang na tingnan-tingnan po. Mga gantong oras po, mga 11:52 AM, nasa 1 meter po ang taas niyan. Bukas, Tuesday, April 7, ay mga ito naman bandang hating gabi naman siguro to. Hindi, tanghali din 1 meter din, mga 12:23 ng tanghali. April 8 po, mga bago mag-alauna ng hapon, aabot sa 1 meter din ang taas ng alon. So mukhang mga tanghali o bandang hapon po ay aabot sa 1 meters ang taas ng sea level. So, yung mga oras na yun, pakibantayin po natin yung ating mga chikiting po. Malalim po yung dagat niyan, yung sea level mataas. Para may iwasan po na aksidenteng may malunod po ha. So, nagpapaalala tayo. Ganon din sa CBI-5 index. So, sa mga nakakasubaybay dito, pwede nyo pagsabihan po yan para sa mga naliligo na mga kabataan natin. So, maaktibo pa rin yung ating air quality. Moderate po ang ating air quality, 59 index. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Yan. At sa ating almanac naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:47 AM at lulubog po ito mamayang 6:08 PM. Ang ating 86% illuminated na warning gibbous, magmumurize pa po ito mamayang gabi at 9:39 PM at kinabukasan na ng umaga at 8:14 AM naman ito lulubog. At sa local weather outlook natin para ngayong Lunes at Martes, asahan natin na clear skies tayo buong linggong ito. Base na rin sa ating short-term weather forecast, halos clear skies po ang buong linggo natin. So asahan ang tuloy-tuloy na mas maalinsangang panahon ngayong linggong ito ha. This week po, this weekdays. Yan, makikita na rin natin puro clear skies lang po ang naka-indicate dito. So inaasahan natin ang highest and lowest temperature expected natin 35 to 36 degrees Celsius po. Lalo na mga bandang hapon po yan ha. At sa lowest temperature expected maglalaro between 24
to 26 degrees Celsius. Ganon din sa mga susunod na araw ha. Papalo sa 35 to 36 degrees Celsius. So, iwasan po natin masyadong magbilad at magdala ng payong. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang mahalos wala pa rin kaulapan ang umiiral sa halos buong Nodo Luzon hanggang Visayas area. Maliban na lamang sa bahagi ng Mindanao na may mga forecast po na may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan ang iiral dito sa bahagi po ng Zamboanga City o sa may bandang Basilan at Hulusulo po. At least mga light to moderate rain showers. Pero sa nalalabi ng Eastern Mindanao, partly cloudy ang kadalasan and some mostly cloudy lamang sa may bandang Davao Region. Pero entirely halos clear skies po ang iiral. So halos wala tayong nakikitaan dito na may mga matitinding pag-ulan ang aasahan. Pero may mga maliitang forecast of light rain showers ang mga isolated. Ang maaaring umira silang bahagi pa rin ng bandang Quezon Province yan, especially dito sa may bandang Baler Aurora at ilang bahagi ng Eastern Mindanao. Pero mga maliitan lamang yan. Maganda yan, at least medyo mailsan lamang yung grabing init. Pero the rest, kasama ng Central Luzon, Metro Manila, hanggang extreme Nodo Luzon, lalo na sa mga taga-Tugigaraw, asahan pa rin natin ang grabing init at taas ng ating alinsangang panahon po. At umiiral pa rin ng easterly, so expected natin ay tuloy-tuloy po ang mainit na panahon po. So uminom na maraming tubig dahil tuloy-tuloy yan this week ang ganitong lagay ng panahon na halos walang kaulapan tayong iiral. Samantala sa may bandang Taiwan naman ay umiiral po ang frontal system, yung malamig na hangin dito, yung Mayo fronts, magkakaroon po ng mga pag-ulan dyan at localized thunderstorms sa sunod-sunod. So sa mga Pilipino natin na nasa Taiwan ngayon at bandang southeastern ng China, ay makakaranas kayo ng maulang panahon po, may kasamang pagkulog at pagkidlat po, so ingat na lamang po. Kayo po ang medyo nakakaranas ng medyo malamig na panahon at maulap na paligid. So medyo mas makulimlim kayo na may kasamang mga maulan, kalat-kalat po na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. And the rest yan, yung extension po ng ridge of high pressure area sa may bandang pagitan na ito ng Nodo Luzon na nag-extend, yan, ridge of high pressure area po yan, umiiral, kaya mas dry po ang paligid natin dyan. Yan, pati yung itaas dito sa may bandang Japan, sa may bandang Southern Japan. Medyo mayroon tayong pag-iral ng high pressure area dyan. Medyo lumalayo ng konti yung isang malawak na high pressure area, so medyo nakakaroon na po ng frontal system dyan sa bandang Okinawa Islands. Pero the rest, medyo dry pa rin tayo dito sa bandang Northeastern Luzon na mayroong ridge of high pressure area pa rin na umiiral. Kaya medyo clear skies po tayo sa parte po ng Nodo Luzon hanggang bandang Central Luzon area po. Kaya patuloy po na mas magiging maalinsangan tayo at yung water vapor halos walang umiiral sa halos buong bansa. So wala tayong inaasahan na madalas ang magiging maulap, kadalasan lamang ay clear skies kasabay ng grabing init ng sikat ng araw. At dahil wala naman tayong binabantayang anumang sama ng panahon o anumang active na low pressure area sa ngayon, pero this week po gaya na po ng report natin kahapon, inaasahan po natin na by hanggang April 9 to 11 ay asahan na mayroong surface trap dito na mumumo sa southeast of Guam na maaring itaas yan as invest 90W po ng April 11. So bago mag-weekend siguro pwedeng itaas yan as 90W, pero shallow low pressure area lamang ito dahil itataas yan ni Japan Meteorological Agency posible within or next 24 hours into shallow low pressure area din na may 1,006 hectopascals atmospheric pressure. So pwedeng maging low pressure area na yan anytime na itataas yan ni Japan Meteorological Agency. Pero again, hindi po ito maka-apekto sa Pilipinas o papasok ng Philippine Area of Responsibility dahil ito ay tutungo sa direksyon ng Guam. Although kumikilos ito pa northwestward ang kilos, pero babalandra ito sa may bandang Guam. Malakas po kasi yung ridge of high pressure area dito na nakaslant. Yan, mayroon pang frontal system dito sa Hilaga. So usually, ang galaw ng low pressure area dito probably mga westward and then medyo magno-northward din siya pa ganyan yung magiging kilos niya. So ito po yung sentro ng shallow trough, yan, nagkakaroon na ng pagpuyo. Yan, so posible nga po yan na itaas within or next 24 hours as shallow low pressure area. Pero yung magiging malakas ng bagyo is very uncertain o napakaliit pa rin ang kanyang posibilidad. Ayan. Yan, nag 1,000 po siya. So dito aggressively pwedeng maging shallow low pressure area. Posible rin na itaas sa tropical depression ni Japan Meteorological Agency dahil pumalo sa 1,000 hectopascals ito. Pero makikita natin napaka-shallow po ng kanyang sirkulasyon po.
Yan. Mga April 9 to April 11 po yan ha, yung extended forecast ng long range nito. Yan. So, pwedeng maging C90W po yan i-invest. Pero, again, hindi po yan magiging banta sa bansa. Hindi yan nakikitaan na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Base na rin sa galaw nito na halos babalandra lamang ito sa may bandang Guam po. Yan, dito. Babalandra rin sa may bandang Guam. Mahihirapan siyang lumapit dito dahil mataas po yung region of high pressure area. Yan, yung area na yan, mataas po yung atmospheric pressure. So, halos babalandra lang ito ng bandang Guam. And then, unti-unti, madidisperse din kaagad. So, yun po, yung latest na tropical cyclone strike probability natin, mataas na at least 60 to 70%. Mataas ngayon yung kanyang forecast. Yan, so within 120-hour period ay posible nga po ito na magtataas na sa pagiging invest low pressure area niya. Yan. So, yan po. Makikita natin, halos lalapit lang ito sa may bandang Guam. And then, in the 168-hour period, 168 hours period, mga April 12 po ito. Yan. So, makikita natin dito sa Tropical Cyclone Activity Genesis, yan, medyo na humihina rin siya, nababawasan din po yung kanyang intensities ng kanyang low pressure. Biglang bagsak sa 50 to 40%. So, parang panandalian lang yung kanyang development, and then agad din ito unting hihina paglapit dito sa may bandang Guam po. Pero wala itong nakikitaan na lalapit o papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung subseasonal forecast natin. And then next week po, ito po yung magiging subseasonal forecast niya, mga April 13. Ayan, so naglalaro lamang sa 40%. Pero yung outer trough nito, halos papasok lang ito ng PAR, pero halos hindi dumidikit sa anumang kalupaan sa silangan ng bansa. So, hindi po makaka-apekto ito o hindi ito nagiging banta sa Pilipinas. Hindi nakikitaan. So, patuloy lamang tayo na makakaramdam ng maaraw at malinsangang panahon kahit na namuo man itong Invest 90W incoming na ito. Yan. Ang makakaramas lamang ng mga pag-ulan ang bandang Saipan o bandang Guam po or Northern Mariana Islands. And more than that, sa bandang Palau, makakaranas din sila ng mga trough rain showers. Pero sa Pilipinas, halos hindi natin mararamdaman yung trough nitong si possible na itaas as 90W nga po. So, wala pong magiging bantayan ha. So, yung mga nagkakalat-kalat ng kaloy-kaloy dyan ay wag po munang paniwalaan yan mga folks ha. Hindi yan nakikitaan na magiging banta. Magkakaroon lang ng accumulated na low pressure area, mabubuo lamang siya as shallow trough, pero hindi ito nakikitaan na lalapit sa anumang kalupaan ng Pilipinas. So, ito po yung computer models niya mula sa GPS. Yan, babalandra daw ito sa Guam. Ayan, makikita nyo pa, sa Guam lamang ang tumbok niya. Hindi naman ito papasok ng PAR, gaya na ating paulit-ulit na report na wala nga talaga itong banta sa bansa. Ito naman si SMWFN, may nagkakaroon na siya ng tropical wave development. So, possible nga po within 24 or next 24 hours, itataas na yan as invest low pressure area na si 90W. Itataas na yan as 90W na. Pero again, hindi naman ito talaga banta sa bansa. So, yung init pa rin ng panahon ang patuloy na mararamdaman natin sa Pilipinas. At sa bandang Guam naman o Saipan naman ay magiging mas maulan na panahon ang mararamdaman sa kanila. So, yun lamang po at ganun din sa ibang weather agencies. Mataas na rin ang confidence ng development nitong si Pre-90W na bilang shallow low pressure area na magpapaulan dito sa may bandang Caroline Islands, Saipan o bandang Guam po. So, sa mga kababayan natin kung meron tayong Pilipino dyan sa may bandang Saipan o Guam ay paghandaan na po ninyo yung mga pag-ulan. Pero medyo magiging presko kayo dyan dahil siyempre ay maulan, hindi kayo makakaranas muna ng matinding init ng panahon po. Kaya lang iwas dam po, ingat na lamang po sa mga posibleng pagbaha dahil magdadala pa rin yan ng mga malawakan at matinding pag-ulan nitong bago dumating ang weekend or baka within weekend hanggang sa susunod na linggo po. Yan po yung magiging progress ng forecast nitong si Pre-90W. So yun lamang po yung analysis natin ha, hindi yan banta sa Pilipinas mga folks. Samantala, hindi natin masyado na ipaliwanag yung status ng El Nino progress. Again, pinaliwanag na po natin noong mga nakarang araw na yung ENSO forward in favor between May to July, 55%, pumasok na nga po. At ito na nga po is nasa recent na po tayo at nanatiling neutral pa rin ang kanyang surface temperature 0.05 degrees Celsius po. And then ay
makikita nyo po yung kanyang pinpoint, ang recent natin na neutral, patungo na siya dito sa direction ng minor na El Nino. Ito po yung ating forecast o watch monitoring na magkakaroon tayo ng minor El Nino. Between June, July, August po, inaasa natin 0.63% positive ang ating magiging sea surface temperature. Meaning, meron po tayong minor El Nino sa darating na mga araw na buwan ng June, July, or August. Although, mga bandang June po, mararamdaman na po natin ang between po ng March, mga May to June, mararamdaman na natin yung 61.20% na minor El Nino. Pero magpa-progress yan into 62% by June, July to August po. So mga pagpasok po na mga May to July ay meron na tayong minor El Nino na. Papasok na po yan dahil pasok na rin sa forecast natin ng watch na meron talaga tayong mararanasang minor El Nino na. So meron na tayong minor El Nino pagpasok po ng mga May, June, and July po. Which is base naman dito sa ENSO ng El Nino forecast. Inaasahan nga muna tayo 62% po. Persist between nga po ng mga May to July po, 55% chance po. Yan. And then 60% naman mga bago matapos ang taon nga po. Mga third quarter na po ng taon po yan. So tuloy-tuloy po na magkakaroon tayo ng ganyang progress of minor at maaaring umabot pa sa moderate El Nino mga bago matapos ang taon. So siguro may mga September to November, posibleng umabot tayo sa 60% o halos 0.91 degrees Celsius na sea surface temperature. So halos magwa 1 degree Celsius po ang madadagdagan. So dito, halos magmo-moderate na tayo niyan or medium na sea surface temperature. Yan. So tingnan natin, dahil sa ngayon minor pa lamang yung naka-forecast na inaasahan nating minor El Nino sa darating na May, June to July, then hanggang August na po yan, tuloy-tuloy mga po. Ayan po ha, in-extend na natin yung report. Ito po yung actual niya, 0.05 degrees Celsius, under neutral category pa rin yan. Nasa neutral pa rin po tayo niyan, yung ating recent sea surface temperature. So, yung pinaka-latest niyan, nitong March lang, nitong huling March lang, last month, yung pinaka-huling recent update ng kanyang neutrality na 0.05 degrees Celsius. Samantala sa ulat lindol, kahapon puro noise pa rin ang nadedetect natin, pero sa ngayon, mga minor earthquake lamang ang kasalukuyan nadedetect natin mula kaninang madaling araw, mga alas 3 po ito ng madaling araw. Yan, may mga minor earthquakes tayo. Hindi natin sure kung magnitude 4.0 pataas yan. Yan, although halos kalmado naman, pero in-expect natin yan na may mga minor earthquakes pong nadedetect. Ito nga yan, mayroong isang magnitude 4 na naman kaninang 2:09 AM, dyan na naman sa Sarangani. I'm not sure kung sa Sarangani ba yan or bandang Mulucasi na naman. 154 km po epicentral depth nito. Naganap ito kaninang 2:09 AM ng madaling araw. Ayan po siya. So, magnitude 4. Pero yung malapit dito sa Luzon, tingnan natin kung meron. Yan, meron. Bandang Zambales, Mindoro. Yan. Siguro pinakamalapit, bandang Abra. Yan, meron. Yan. So, yun lamang po ang medyo malapit. Ito, dulon-dulo na yun ng Luzon, Batanes. So, meron pinakamalapit dito sa bandang, sa may bandang Mindoro, sa Occidental Mindoro, meron. Kaya medyo may nadedetect tayo kaninang madaling araw. Yan, ang mga maliliitang mga paglilindol yan. So, around magnitude 2, yan, mga magnitude 3, kaninang mga 2 o 3 o'clock AM ng madaling araw yan. So, puro mga minor lang naman, pero meron tayong naitalang isang magnitude 4, dyan na naman sa bahagi nga po ng Sarangani sa karagatan po. Halos malapit siya sa may bandang Mulucasi, Indonesia na naman po. Yan. Puro dagat ang medyo may mga pagyanig na medyo malalakas po. Kaya mas active ngayon yung monitoring natin sa tsunami or sea level dito sa bandang Davao City po. Yan. Very active po yung ating boya na ginagamit. Yan, yung boya dyan sa Davao City. So, mas madali nating nade-determine yung mga paghihinig dito. Sana may maglagay dito ng boya sa paligid nito dito sa may bandang Mulucasi, para anumang may lindol dyan, medyo mas sensitive kagad yung mga boya. Yun lamang po yung ating kasalukuyan at so far, wala namang latest update tayo sa mga ibang
possible ripple ng karagatan. Kalmado naman yung ibang mga karagatan natin. Yan. Dito sa silangan ng bansa, mukhang kalmado naman yung karagatan din. Walang masyadong ripple na nadedetect. Tumataas lamang yung sea level, bunsod po ng high tide tayo ngayong kasalukuyan. So, yun po. At diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for total earthquakes ngayong month of April. Yan. So, i-load po natin yung month of April. Then, nakaseparate na. Ayan. So, ang total earthquake natin ngayon ay 200 na po yung ating total earthquakes. 195 dito is magnitude 2.0 pataas. Tatlong magnitude 4. Wala tayong naitalang magnitude 5. Pero meron tayong isang magnitude 6 at isang magnitude 7.0 pataas. Yan. Meron tayong isa. Kaya lang nandito na yun sa Mimbanang Molucas na yan. Masyado nang malayo. Pero indicated ni PBOX ay Balut Island pa rin daw ito. Pero napaka-insignificant o masyado namang insignificant ito. Nasasabihin Balut Island pa rin siya. Although ang measurement niya ay 524 km southeast ng Balut Island. Ito yung Balut Island. Sobrang layo. Yan o. Mas malayo pa nga sa Sulawesi, sa Urara. Pinakamalapit sa Samiban ng Ternate. Sakop na po yan ng Indonesia eh. So, well, wala po tayong idea. Well, kinounted po yan ni PBOX. So, wala tayong magagawa. Pasok yan sa bilang natin hanggat nakalista yan sa data feed ni PBOX. So, meron tayong isang magnitude 7.0 pataas dyan sa may banang Ternate, malapit. Tinawag naman na Balut Island o 524 km mula sa Balut Island sa municipality pa rin ng Sarangani, Davao Occidental po. Yan lamang po yung pinakamalakas natin na nai-record ngayon at mayroong isang magnitude 6 at so far wala tayong magnitude 5 na naitala. At tatatlo pa lamang yung magnitude 4.0 natin. So, nasa 200 total earthquakes na po tayo mga folks. Alisto po tayo lalo na sa Biman ng Mindanao na kung saan malalakas ang mga pagyayanig. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, April 6, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, April 6, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong magtatanghali na. Sa ating report, asahan lang natin ay asahang mas matindi na init ng ating panahon ngayon at tuyo halos tuyo. Tingnan natin kung magiging mababa rin yung ating humidity. Expected na magiging tuyo tayo ngayong hapon na naman kagaya kahapon po yan. So expected po ang mas mainit na temperatura. Iwasan po natin ma-dehydrate at uso ang magiging heat stroke po nito. At yung wildfires, pakibantayan po natin mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading na ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.